Walang makitang kami. Dito na kami sa spot. Dating spot lang ito. Yung lagi na pagkukunan natin ang kulambutan. Yung mga kasama ko nagbalot na sa trapal. Pinatigil ang amihan. Maganda at malinaw. At ito may surahan sa loob. Aray, dakplis. Isahan ko pa. Ayun, tinamaan. Kaya lang hirap madala dito sa labas. Nakatanggal na naman. Lumabo na. Kasauli. Ayan, tinamaan uli. Sumama rin. Ito yung isang klase ng surahan. Karamihan talaga nito nasa malalim na butas. Sana may mga bagong tabing kulambutan dito. Hoy, kulambutan! Kaya lang alanganin pa. Hindi ko muna kukunin. Damputin ko at palalayuin. Ayaw pa magpadampot. Ayan, nahuli rin. Itaboy ko palayo para makalaki pa. Sige, lakad na. Langoy pala. Sana makakuha nito kapag malaki na yung nangangailangan din ng pandurudugtong. Nasaan na tuloy yung pana ako? Nawawala na. Andito. Butat hindi pa ako nakakalayo sa pana. Tandahan lang ako ng langoy para walang malampasan. Oops! Talagbago. Nasa ilalim ng corals. Ayun, sapol. Ang isdang masakit makatinik. Kung mabili kayo sa palengke, ingat-ingat na lang. Mabuti at malinaw kahit kagaling pa lang sa lakas. At ito, talagbago pa. Ganda ng tago. Ayun, gitik. Madalang lang ang isda. Tiyagaan lang ito. Hanap ulit tayo. Oy, kulambutan. Naglalangoy. Ito, parang good size na ito. Yari ka. Ayun, sapol. Maganda at may sampol ng good size na kulambutan. Sana marami pang kasama. Thank you, Lord. At kwartang linaw na ito. Ito ang spot na lagi namin na pagkukunan ng malalaking kulambutan ng mga nakaraan. Sana kulambutan uli ang makita natin. Oops! Alatan! Tumago pa. Nawala. Ito, lumabas. Ayun, sapol. Ang isdang maalat ang pangalan. Pero matabang ang laman. Depende siguro sa luto. Sana kupa pa naman o kaya balatan. Oops, solid. Ayun, gitik. Napaganda ang tama. Hindi nakapunit. Solid pa. Sigurado, gitik ka uli sa akin. Ayun, sapol ang bato. Ay hamal yan, nakailag. Yan ang tunay na gitik. Kulambutan naman sana. Ito, may alatan sa ilalim ng corals. Ayun, sapol. Mabuti at maamo ang alatan. Ano pa kaya sunod na mapakita? Solid. Ayun, sapol. Kala ko hindi na naman tatamaan. Hanap ulit tayo. Talagbago.
Pasuot na. Ayun, sa pool. Buti at napana ako kaagad. Maganda, tumaas ng presyo ng isda ngayon. 150 na ang kilo ng mga talagbago at kanoping. Ito, solid. Sigurado na ito? Ayun, sa pool na naman ng bato. Ay, hamal ka, talagang solid ka. Pinapahiya mo ako. Ayun, sa pool na naman ng bato. Ay, hamal talaga. Ayan, tinamaan din. Isdang solid lang ang nagpapahiya sa akin. Magalaw kasi, tamaan man, napupunit pa ang laman. Malambot kasi ang laman nito. Sana wag na solid at nakakahiya na. Hindi tinatamaan. Hoy, pugita. Parang malaki ito. Palabasin ko. Kinikiliti lang pagpalabas nito. Hindi pwedeng panain at kung may tama ng pana, reject dito. 70 nilang ang kilo. Kapag hindi naman reject, 200. Ayan, palabas na. Malaki. Kwartang linaw na ito. Panain ko na. Baka makasuot pa sa malalim na butas. Iniwasan ko lang na tamaan yung parting tinta. Sana hindi mapansin ng buyer yung tama. Pag mapansin, sigurado, reject ito. Yung mga nagbabas akin na sinasabihan akong bobo at tanga, bakit hindi ko raw pinapana, iniingatan po namin. At pag may tama ng pana, reject. Sayang. Ang kilo ng reject 70, pag hindi reject 200. Malaking diferensya. Buti dyan sa lugar ninyo at mababait ang buyer, hindi reject sa inyo ang pugita kapag may tama ng pana. Dito sa amin, iba. Kapag nakita ng buyer na may tama ng pana, reject, sayang lang. Kaya kung gusto ninyo mga basher, palit tayo ng buyer. Yung buyer namin dito sa inyo na. Yung buyer ninyo dyan, amin na lang. Para kahit tadtadin namin ng pana ang pugita, walang problema. Oy, may sungot ng banagan. Good size na ito. Palabasin ko. Sinusungkit lang ito sa parting puwitan. Si Casio ko yung madampot. Ito ang banagan na bulik kung tawagin sa amin. Sinichimpuhan ni Kasyukoy. Ayun, hindi nakuha. Butat na dampot agad. Sana may kasama pa itong banagan. Hoy, kulambutan. Good size na ito. Ayun, sa pool. Hindi mababa sa 2 kilo ito. Sa estimate ko, daming kuliglig dito. Nawala nga ang manok, kuliglig naman ang pumalit. Thank you Lord. At nakagod size na kulambutan. Dagdag pandurudugtong na ito. At dito ko napansin na yung camera ko lumalabo na. Nagpawis ang camera ko sa sobrang lamig ng tubig. Ito, ang shell na mahal at pinakamasarap. Dati binibili ito mahal. Yon, may nagputak ng manok. May mangingitlog ng inahin ditong manok. Nung malaman ng bipar, pinagbawal ang pagkuha nito. Ay, hamal na manok ito. Akala ko wala. Tulog lang pala. Nagising. Ay, hamal yan. Limot na tuloy ako ng pangalan ng shell na ito. Basta mahal itong shell at masarap. Hindi na naghinto. Ang labanan ng bilihan nito noon, pulgada.
Ala, hindi na tumigil. Hindi talaga ako kayang iwan ng manok. Kakambal ko na siguro ito. Hindi ko kukunin at nakatingin ang bipar. Baka ako hulihin. Hanap ulit tayo. Kanuping. Ayun, gitik. Iba na ang kuha ng camera dito. Malinaw ang tubig, kaya lang malabo ang dating gawa ng pawis. Ops, solid. Ayun, sa pole. Ngayon lang ito nangyari, nilagpawis ang camera ko. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Palang labo na ko ang camera ko at pawis. Sa'yo rin? Mali. Sobrang lamig ng tubig yan. Oh, labo na. Matindi ang lamig ng tubig. Nagpawis ang camera. Akala ko sa tubig lang malabo ang pagtingin ko sa camera. Papawis. Parang yelo ta ang tubig. Mabuti at naka-swerting malaking pugita. Laking kulambutan itong kuha mo. Yan guys, ayos man ang isang dive. Nakakulambutan at pugita. Kaya lang yung mga kuha ko ay malabo. Nagpawis ang camera namin sa sobrang lamig ng tubig. Maisang dive pa kami. Baka lamang madagdagan pa itong kulambutan. Malapit-lapit kami sa isla. Ito yung pagita. Okay guys, hanggang dito lang muna ang ating dive.